Good morning. It's coffee time with Jazz. Amen. Okay, so let's start. Ang gospel reflection natin ngayon is Jesus feeds 5,000 men from John 6 verses 1 to 15. Let Let us us. pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place, so the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over so that nothing will be wasted." So they collected them, and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Siyempre namangha ako, no? Dito sa ginawa ni Jesus. The whole thing. Yan talaga yung ang ganda ng storya. Pero ang something na ginawa ni Jesus na ano ako, namangha din, na hindi ginagawa ng mga tao to, yung withdrew again. Withdrew, yung word na withdrew. Bakit yun yung napili ko, yung word na withdrew? Kasi pag nag-withdraw ka, parang gusto mong magpakamababa di ba? Ayaw mong maging, yung mag-excel, yung parang yung lumabas ka, no? Yung wala sa bokabularyo mo, yung magyabang. Kasi dito sa nangyaring ito, talagang gulat na gulat talaga yung mga tao, lahat sila nakakain. No, wala silang dalang pagkain. Tapos, nag-distribute talaga kahit mismo yung mga disciples. Kaya nga naikwento dito Talagang miracle talaga yon. But in spite of this, no, sabi si Jesus, sabi dito, they would like to make him king. Siguro pag tayo yun, hindi. Pumayag tayo, no? Siya sabi niya, sa kanya, ang sagot niya doon, he withdrew.
Yun. So, para akong namangha doon na talagang it takes, no, grace, it takes not a person to do that, no? Talagang God talaga siya. Si Jesus talaga siya. Amen. Okay, hindi siya nagpadala Oo. doon sa mga Correct. tao. Hindi siya nagpadala. Kaya, okay, yeah, tama. Hindi siya nagpadala. Ako, ang nakuha ko naman, yung leftover. Leftover. So, sa umpisa, ang kanilang mga worries, saan tayo kukuha ng pagkain itong mga nandito? Sabi pa nung iba, Andrew, sabi niya, meron dito isda at tinapay, pero paano magkakasya yan sa lahat? Di ba? So, everything, parang may mga doubts. Tapos, ang sabi pa rin nila, kahit na isang buwan na sweldo, hindi natin kayang ipakainin itong mga ito kahit kokonti. So, yung leftover is something that is amazing. Pinoproblema nila yon, pero in the end, there are leftovers. So, ang parang nakita ko rito, yung power ni God, yung kanyang kapangyarihan. From nothing, kaya niyang mag-create something. Sobra pa. Yeah. Okay, ang ganda nun, ano. Alam mo itong ano na to, parable, itong verse na to. Lalo na yung sabi mo, yung leftover. Pagka sinabi kasing leftover, sobra yon, no? Sobra. Ano tawag natin doon? Tiramisu. Di ba? So, sobra po yun. Na yung at pinakita rin nga dito na, ano sabi ni Lord, kunin ninyo kasi sayang. O, di ba? So, isa yun din sa mga ugali na dapat din natin gayahin. Hindi po tayo palatapon ng pagkain, di ba? So, kailangan nating kunin. Kasi malay mo, along the way, meron naman mga kailangan ng pagkain, hindi may mabibigay ka. And then, ang kagandahan din talaga dito, no? Sabi kulang. Kulang. Pag sinabing kulang, walang tira. Diba? Pinapakita lang na talagang great miracle talaga yung nangyari. Kasi yung kulang, nagkaroon ng sobra. Ganon din, pwede na, yun. So, pupunta na ako sa... yung anong message sa Yan. atin? So, ang message po na gusto siguro ni Lord na makuha natin, huwag tayong mag-alala. Kasi si Jesus o si God, no, pagka meron tayong pangangailangan, yan yung sinasabi sa El Shaddai, siksik-liglig, nag-uumapaw pa. Ibig sabihin, pag binigyan tayo ni God, lagpas-lagpasan po yan. Kaya lang, nagiging parang konti, unang-una, reklamador ka. Or, hindi ka kontento. Gusto mo pa more and more and more. Diba? And lastly, wala kang tiwala. Wala kang faith kay God. Yes. So, kaya, ang dating sa iyo, kahit na meron ka, laging kulang. Diba? So, si God kinreate tayo na meron tayong lahat. Hindi niya ikaw iaalam na wala kang isusubo. Yun. Kaya maganda tong verse na idikit natin sa wall, lalo na kung warrior tayo. No, basahin natin to kasi He will always provide for us. And more than what we need. Yeah. Hindi want, no? What we need, hindi po yung want. Iba po yung want sa need. Yeah. So, sa akin, ang message siguro sa atin huwag magduda. Because sa atin, ito yung message na nakikita ko sa atin. Parang ang nakita ko kanina, hindi ba yung sabi niya, kulang, kulang, kulang. Pero, pagdating ni Jesus, sobra pa. So, ano ang gustong ipahayag sa atin doon? God will not allow na tayo ay kulangin if we will only have faith. Yes. No? So, yung eto alam ko nangyayari ito sa atin no? So many times. Kaya dumating ang time, sabi natin, wag na natin pag-usapan yung tungkol sa budget, ano ang
magkakasya dun sa atin, anong kailangan natin ihanda. Sabi na lang natin, just everyone, every community, magdala kayo. Kung ano Di ba? yun. Kung ano yung nasa puso ninyo ng pagdadala. And so many times, pinakita sa atin na hindi tayo kinapos. Meron Yes. dati, di ba, sabi nila, naku yung aming mga yung aming mga kasama mahihirap. Paghahanda, exempt na natin yung mga mahihirap. No? Hindi nila kaya yon. Nung tayo, Hindi. hindi natin sila Yeah. pero sobra-sobra Mas yung marami pa nga sila natin. maghanda eh. Sobra-sobra. Totoo. Ilang beses na, kumbaga sa atin, kailangan pa ba natin magduda? Ilang beses na niyang pinakita sa atin I yan. know. Kaya nga sabi na natin, pagka nagplaplano tayo, mga event natin, sabi natin, wag na natin pag-usapan yung baka kulangin, baka hindi mabusog yung mga tao. Yeah. There are times naman, no? So, maiba ako sa sa situation. Meron kasing times naman, sabi nga talaga natin that God will always provide for what we need. There are times naman kasi na matigas din yung ulo natin. Alam naman natin na hindi na natin kaya yung sitwasyon na yun, no? Pinipilit pa rin natin. Oo. Diba? Kunyari, example. Kunyari, meron kang bibilhin. Wala ka nga pambili eh. Ba't ka pa mangungutang para bilhin yung bagay na yon? Kaya nga hindi ka binigyan ni God ng pera that time na bibili ka. Hindi pa time para bumili ka noon. So, huwag kang uutang. Diba? Ngayon, kung kunyari Isa naman, rin palang yun, parang pagka ikaw ay nangutang, pinangungunahan mo na si God. oo. And then, of course, iba naman yung situation na kunyari, meron kang inaantay, meron ka talagang para doon, na late lang. Kunyari, alam mo naman yung mga transaction, di ba? Pero, normally, yung mga talaga mga may binibili, mga ganyan, Example na lang, tayo na lang, yung kami na lang, no? Para wala tayong sinasabihang tao. Kami po ay, meron kaming townhouse dati. Talaga naman po ang mahal ng bayad monthly. So, umalis na po kami kahit gustong-gusto namin doon. Umalis kami. Kasi hindi na po namin kaya, hindi po namin pipiliting tumira doon kahit gusto namin dahil wala na kaming pambayad. So, ibebenta na po namin yun. Kaya umalis na kami. Kahit So, palugi. kahit palugi. Kasi, kahit sabi mo, gusto ko doon kasi syempre may sarili akong bahay, ganyan, ganyan. Hindi na natin mabayadan eh. Hindi pa ba sign yun na ayaw ni Lord para sa iyo yon? Kasi kung gusto ni Lord para sa iyo, it's easy to pay. 'Di ba? So binigyan naman kami ng isa pang bahay sa bahay ng mga magulang ko. So 'di ba? Magpa-pride pa ba ako na ayoko diyan, gusto ko may sarili ako. 'Di ba? Pwedeng ganoon. Ngayon kung alam natin na hindi na natin kaya, huwag na nating pilitin. Isang sign na yun eh, 'di ba? Na dapat magbago ka na ng lifestyle. O, di ba? Dati, mahilig kang magtina-tina ng buhok. Ang mahal-mahal pala magtina, pero uutang ka para lang matinaan ng buhok mo. Matanda ka na eh. Uso naman ngayon yung gray hair, di ba? So, parang ibig ko sabihin, maging sensitive tayo sa hinihingi din natin kay God. Kasi, pagka naging sensitive tayo sa hinihingi ni God at hindi niya yung binigay sa atin, hindi po tayo malulungkot. Hindi po tayo magagalit o maghihimutok. Ang sasabihin pa natin, thank you Lord. Kasi alam namin na yung plano mo mas better sa plano namin. Kaya susunod ako. Yeah. Ganon, di ba? We did that po. Yeah. Lahat po yan nangyari sa amin. Kaya po sinasabi namin sa inyo to, huwag po kayong matakot. No? Pag wala po kayong pera o wala kayong tirahan o wala, Lord, bahala ka. Maniwala kayo. Hindi niya kayo pababayaan. Kasi nakitiwala ka sa Kanya. Alam mo ang nangyari noon? Bago natin talagang noon dinesisyonan natin na
ibenta na natin yan kahit palugi. No? Eh, worry talaga tayo. Oo. Di Siyempre ba? naman. Hindi makatulog, paano kukuha ng pambayad para buwan-buwan na lang, nagwo-worry tayo. So, nung hinayaan natin na bitawan yon kahit napalugoy, that means nawalan tayo. Nawalan tayo. Pero anong kapalit? Peace of mind. Wala Oo. nang Yep. worry. Mas masaya. Yan. Ano ba gusto mo? May bahay ka nga. May bahay ka, pagkatapos worry ka ng worry. Worry ka naman ng worry Wala sa kang bahay pambayad. pero walang worry. Oo, 'di ba? Ano lang talaga, pride lang din talaga 'yan eh, 'di ba? So minsan talagang kailangan mo Kaya pala sinasabi ng iba, yung happiness is your choice. yan. Totoo. Choice mo na mag-worry ka na mag-worry. Di ba? Hawakan mo yung property mo, huwag mong bitawan. Pero pagka binitawan mo, ang choice ko kasi to have peace of mind. Mm. O yun, yun ang totoo naman. Talaga naman, ah, parang nabunutan ka ng tinik, naalisan ka ng isang mabigat na nakapatong sa ulo mo. Ganon ang pakiramdam. Yeah. Tsaka parang sinabi din kay Jesus dito na nag-withdraw siya, no? Parang yung humility mo, no? Hindi ka nagyayabang. Pag hindi Yeah. ka nagyayabang, hindi ka kailangan mayaman, hindi ka kailangan Yeah. beauty, ganun, 'di ba? So wala kang pakikitaang tao. Yeah. Yun. Kaya magiging masaya ka, makontento ka, Yes. kahit anong meron ka. Yeah. Amen. Okay. So, sa Monday na tayo Yes. magkikita. Ano? Monday